O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa, chup-chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series kay Harley na naglalakad sa harap ng mga kawawang hostage. At kasama din ito si Joker na tulad niyang baliw na payaso. Natanggal ang piring ng isang lalaki, na muling inayos ni Harley. Samantala sa isang lab na pinapangunahan ni Fowler, ay sinimulan nilang buksan ang lagusan patungo sa mundo ng mga babaero na isekai. Nahanap ng mga pulis ang kinaroroonan ng mga hostage na ayaw ipatanggal ang takip ng bibig. Dahil bomba pala ang laman nito kaya sumabog din ang gusali. Saka tumakas ang dalawang kalaban ni Batman na hinahabol pa rin ng mga talunan na probinsyano. Kaya kinuha ni Harley ang RPG at pinasabog ang mga hamarang sa harap. At nagmaneho naman si Joker na talo ang maraming mainit ang ulo na driver. At pinalipad sa ere ang maraming mga US dollars na nais nating mailagay sa ating mga bulsa. Kaya nagkagulo ang mga tao na kumuha ng mga libreng pera. Sa laboratory naman ay isang babae ang gamit ni na Fowler para mabuksan ang gate. At walang awa itong nag-utos na abusuhin nila ito para lang sa pagbubukas ng gate. Na kanila namang ginawa. Samantala ay patuloy naman sa pagpatay ng mga kawawang pulis si Harley. Dahil ito sa pagpapalakas ni Joker ng intent to kill niya. Dahil daw mga siraulo ang mga tao na corrupt sa lahat ng bagay. Pero pinatigil bigla ni Harley si Joker para uminom daw muna saglit. Kaya nagulat si Joker na sinabing si Harley daw ang pinakamasarap na babae sa buong mundo. Sa bar ay pumasok si Harley na nagtapon pa ng pera. At kunwari nagtanong sa bartender kung nasaan si KJ. Na kunwari kilala ng bartender. Kaya nabisto ni Harley na agent ang mga ito at pinatulog ang bartender. Saka sinabihan niya si Joker. Patuloy naman sa operasyon sina Fowler. Nagkaka-error na ang system at muntik pang matamaan ng matulis si Fowler. Pero sinabi nitong magpatuloy lang sila. Sa bar ay masaya naman si Harley na pinagbubugbog ang mga lalaki na walang laban kahit may baril ang mga ito. At sa labas ay umatras si Joker na tumakbo gamit ang sasakyan. Na pinagewang-gewang paatras. Nabugbog lahat ng mga agent at malinis na nakatakbo si Harley sa isang rooftop. Nang bigla siyang atakehin ni Katana gamit ang katana nito. Naglaban sila ni Harley na gamit ang baseball bat nito. Ngunit natutukan si Harley na napaatras. Pero umilag ito at pumulot ng tabo na tinapon, saka umiiwas-iwas takbo palayo sa samurai. Kumuha ito ng tubo na ginawang armas para labanan pa si Katana. Pero mas magaling pa rin si Katana na pinabagsak ang clown. At tinusok nito ng hawakan ng tiyan ni Harley na natamba. Kaya nahuli ng mga pulis si Harley. Maingay pa ito kaya sinipa nila para makatulog. Sa lab naman ay tagumpay ang pagkakabukas ni na Fowler ng gate patungo sa Isekai World. Pagkalipas ng kalahating taon ay naglalakad si Fowler na kinakausap sana ng warden na huwag ituloy sa balak nito. Ngunit pinagbantaan siya ni Fowler na ilalabas ang bulok nito. Pinasok nila ang kulungan ni Harley at kumakain ang babae na nanonood ng O Anime Recap Tagalog. Sinabi ng warden na hindi pa siya tapos sa babae sabay hawak sa kamay. Ngunit sinipa ni Harley ang itlog ng warden. Kaya kinuryente ng mga pulis ang babae na nawalan ng malay. Pagkagising niya ay nakita niya ang mukha ni Deadshot kaya ito nagreklamo. At sinabing hindi siya sanay na hindi si Tweety Bird na kalbo ang nakikita kada umaga. Kasama din nila ang isang papogi na prisoner na sinabing maging gentleman daw si Deadshot sa mga babae. At naroon din ang isang nakabalot ang mukha na handa nang may deliver sa Shopee. Tinatakpan daw nito ang mukha para hindi maabala sa kanyang mission. Dumating ang isang officer in charge na nakatoka sa kanila na inutusan ni Fowler. At pinalabas nila ang mukha ni Fowler sa screen na sinabi ang kanilang misyon. Nagtanong si Deadshot kung bakit naman sila susunod kay Fowler. Kaya ipinaliwanag ng kulot na may bomba ang kanilang mga leeg. At may countdown nito na sasabog ang bomba kapag mawalan sila ng connection. Kaya mas nag-alala ang mga preso sa kanilang sitwasyon. Sinabi pa rin ni Deadshot na hindi siya interesado at kahit pa sumabog. Kaso ay sumagot si Fowler na may nag-iisang anak si Deadshot na pwedeng maging insurance ni Fowler. Kaya nagalit si Deadshot pero nagpaalam na ang boss na kulot. Tinatanggal ni Adam ang posas ni Harley nang biglang umuga ang sinasakyan nila. Kaya nagkaroon ng problema dahil tigok na pala ang mga piloto. At nawalan ng control ang chopper na kinaroroonan nila at sumadsad. Nakita ni Harley na patay na si Adam. Saka mabilis niyang tinanggal ang posas at dumungaw sa labas. Muntik siyang mahulog sa napakataas na bangin kung di lang siya niligtas ni Deadshot. Nakalaya din ang iba pang mga inmates at biglang nagbago ang kamay ni Clayface na sinira ang isang bahagi ng chopper.
At doon sila dumaan para lumabas ng bumagsak na chopper. Nakita nila ang isang dragon kaya inakala nilang parang Lord of the Rings. Nakita nila ang mga naglalaban na mandirigma at mga taong hayop. Kaya inakala nilang isa itong malaking shooting. Pero nang mamatay ang mga kawal sa harap nila at lumapit ang mga beastmen na nagsasalita sa hindi nila maintindihan. At biglang inatake ng sibat si Clayface na sinubukang makiusap. At naamoy pa ni Deadshot ang amoy baboy, ay naniwala silang totoong beastmen ang mga kaharap. Kaya nagalit si Harley na handa na daw pumatay. Bigla namang lumabas ng chopper ang panglima nilang kasama na si King Shark na biglang pinagkakain ang mga taong baboy at taong halimaw. Hinagisan ng isang baboy damo si Peacemaker ng palakol. Pero sinalo niya ito at ginamit pang patay sa maraming kalaban na hindi naliligo. Tumakbo naman si Clayface. Pero inilabas din nito ang kapangyarihan at sinapak ang maraming baboy. Naging Clayman pa ito na tinalo lang ang mga umatake. Mabilis naman sa pagbaril si Deadshot sa mga kalaban gamit ang nakuhang baril sa isang kahon. Hinanap nila ang boss ng mga baboy. At nakita ang isang nakaupo. Kaya tumalon si Deadshot at sa isang tirada lang ay binaril ang boss baboy na natigok. Kaya nagtakbuhan ang mga beastmen palayo. Nakita nila si King Shark na patuloy pa rin sa pagkain ng mga nahuli nitong baboy damo. Dumating si Cecil na leader ng mga kawal at nakita si King Shark na kumakain ng beastman kaya bumunot ito ng espada. Ngunit agad na binaril ni Deadshot na nabitiwan ng knight. Ginamit ni Cecil ang kapangyarihan nito para paliparin ang espada pabalik sa kamay. At nakumpirma daw ni Clayface na mahilig sa mga palabas na talagang nasa mundo sila ng mga isekai. Sinabi pa nito kay Cecil na dalhin sila sa kaharian nila. Pero diretso sila sa kulungan. Sa kabilang banda ay ipinakita naman si Katana na may kinakausap. At sinabing nakarating na ang iba pang grupo ng mga mandirigma mula sa kanyang mundo. Ipinakita ang queen ng kaharian na pabalik na sa castle nitong nakalutang sa ere. Kaya natatakot ang mga kawawang sibilyan na nagkagulo. Sa palasyo ay magkakaiba ang solusyon na naiisip ng council. Pero bigla silang pinagalitan ng Reyna dahil hindi sapat ang maliit na panalo nila laban sa mga beastman na tinalo ng mga bida. Nagtanong si Cecil kung anong gagawin sa mga bida na tumulong sa kanila. Pero sinabi ng Reyna na ikulong daw ang mga ito. Nirekomenda ni Cecil na gamitin nila ang mga bida bilang armas sa pakikipaglaban. Pero natanong tuloy ng Reyna na bakla daw ba ang dating hero knight nilang si Cecil na aasa pa sa mga dayuhan. May sasabihin pa sana si Fiona na isang prinsesa, kaso ay hindi ito mahalaga para sa ina na pinatahimik si Fiona. At dinismiss ang meeting. Kalaunan pa ay sinabi ni Fiona kay Cecil na may ipapagawaw ito sa kanya. Ipinakita ang nakaraan ni Harley noong nasa interrogation room siya. Sinaktan siya ng 2 pulis gamit ang mesa at ng electric teaser. At kahit nahihilo siya ay nakita niya ang pagsabog at pagdating ni Joker para iligtas siya. Kaso ay parang yung jowa mong paasa lang dahil panaginip lang pala. At nagising siya sa kulungan na dungeon na marumi at puno ng mga pangit ang itsura. Nagtatalo naman sina Deadshot at Clayface kung sino ang mas magaling sa kanila. Pero sinabi ni Peacemaker na hindi iyon ang mahalaga. Kundi ay sinabi nitong may ilang oras na lang silang natitira bago sumabog ang bomba sa kani-kanilang mga leeg kapag hindi sila nakalapit sa gate. Kaya nagulat ang mga kasama dahil may utak daw pala si Peacemaker. Sinabi ni Clayface na lumabas sila. Kaya ipinaliwanag ni Deadshot na matibay ang selda. Ngunit biglang naging tao na putik si Clayface at lumabas ng kulungan. At sinabi kasi nitong salamat sa tulong ng mga kasama na iiwanan na niya. At napanganga ang mga ito na ayaw maiwan sa kulungan. Kaya nag-ingay ang mga nasa kulungan para tawagin ang guard. Saka hinawakan pa ni Peacemaker si Clayface para hindi makatakbo. At saktong dumating ang mga guards na nilagyan ng selyo ang power ni Clayface kaya hindi ito makapag-transform. Kaya kinantsawan siya ng iba pa na sinabing magkakasama pa rin sila sa misyon. Kalaunan ng kumakain sila ay may dumating ng mga pangit na beastman. At sinabi nito gamit ang ibang wika na nakaupo sila sa kanyang mesa. Sinabi ni Clayface na kailangan nilang makipag-usap para makuha ang kiliti ng mga nilalang nakaharap. Magaganda at papuri ang sinasabi ni Clayface para sa mga taong kalabaw. Ngunit iba naman ang sinasabi ng beastman dahil minumura ang mga bida. Sa kanito sinuntok si Clayface na naitapon at pinagtawanan pa nila. Uminom ng sabaw si Harley at tinapunan ng kamay ng beastman. Kaya ito nagalit na nagwala. Sumuntok ito patungo sa babae pero sinangga ni Peacemaker. At tinapunan ng babae ng mangkok ang boss at pinatungan. Samantalang binugbog ni Peacemaker ang mga kasama. Hinampes ni Deadshot ang nanghawak kay Harley. Saka din ito sinipa ng babae. Kaya nakatulog ang malaking halimaw.
Pero nang dumating ang mga jail guard ay may gamit silang kakaibang mahika na gamit ang gravity na pinatungan ng mga bida. Saka din sila itinapon sa solitary dungeon sa mas madilim na kulungan. Kasama pa rin nila ang masarap ang tulog na taong pating. Nagsalita bigla si Rick Flag na narinig ang kanilang lengguwahe, kaya alam nitong galing ang mga bida sa mundo niya. Namuka ni Rick ang mga siraulo na bida, at sinabi isa-isa ang pangalan ng mga ito mula kay Harley hanggang sa tulog na pating. Sinabi ni Rick na hindi lang ang mga bida ang unang grupo na pinadala ni Fowler doon. Dahil ilang buwan na ang nakakaraan noong nauna ang grupo ni Rick na pinapunta sa mundo ng mga isekai gamit ang nabuksan nilang gate. Sinabi ni Rick na ginawa nila ito para lang sa dagdag power ng kanilang bansa. Nagtanong si Rick kung sino ang leader ng kanilang grupo na inakala niyang si Katana. Pero sinabi ni Harley na tigok na si Adam sa chopper crash nila. Sinabi ni Peacemaker na kailangan nilang i-reset ang time bomb sa kanilang mga leeg. At nagtanong kay Rick kung nasaan ang kailangan nilang device. Pero sinabi ni Rick na wala sa kanya. At dahil nasira na ang kanilang chopper ay kailangan nilang makalapit sa gate para makakuha ng signal at ma-reset ang timer sa kanilang mga leeg. Magkakasagutan pa sana sila, nang biglang magising si King Shark na kumukulo ang sikmura. At sinabing nagugutom, kaya natakot ang mga bida na napa-atras sa pader. Kakagatin sana ng pating ang mga bida, pero sinigawan ito ni Rick sa pangalan nitong Nanawe. At sinabing nasa labas ng pinto ang mga pagkain nila. Kaya buong lakas na sinira ni King Shark ang pinto ng kulungan. Dumating naman ang mga bantay pero naunang nakalabas ang mga bida. At mabilis na ginamit ni Harley ang batuta ng bantay sa bantay din na lumipad. Kaya nagtaka si Harley sa biglaang paglakas niya. Sinabi ni Rick na umalis na sila. Ngunit kinuha ni Clayface ang susi sa guard at tinanggal ang seal ng power nito. At mabilis din na pinagbubuksan ang mga kulungan ng ibang preso. Mag-speech sana ito. Pero inunahan na siya ni Peacemaker na pinalabas ang mga preso. Sabay katabi si King Shark na kinain yung bantay. Kaya naglabasan ang mga beastmen na naintindihan ang sinasabi ng mga bida. Dumating ang iba pang bantay na ginamit muli ang gravity power. Pero nakalaban pa rin ang mga bida na umatake. Kaya masaya si King Shark na kinakain ang mga kawawang bantay. Malakas din si Harley na pinagpapalo ang mga kalaban. Gamit pa rin ni Deadshot ang pagiging bullseye jack nito. At pasayaw-sayaw naman si Clayface kasama ng mga beastmen sa pakikipaglaban. Samantala ay sinabi ni Fiona kay Cecil na malaking advantage kapag gamitin nila ang lakas ng mga bagong dating na mga bida. Ngunit pagdating ni Cecil at ng mga knights nito sa kulungan, ay nagulat na lang sila nang nasa rooftop na ang mga masasamang loob at nag-inuman at nagkakainan. Saka pinagtawanan ang mga dumating na kawal ng kaharian. Pero nag-aalala si Rick na sinabing ayaw nilang maranasan ang puwersa ng kahariang iyon. Ipinakita ang formation ng mga tao ni Cecil laban sa mga beastmen ng kalaban nilang empire. Ginamit ng mga knight ang kanilang mahika. Samantalang nasa tabi sina Harley at ang mga kasama na nanunood gamit ang scope. At nasa sarili na nilang costume pang digma. Alam na daw ng mga nanunood na mga bida na mas panalo ang grupo ng mga beastmen. Dahil parang mga modern commando daw ang paggalaw at pag-atake ng mga ito. Sinabi ni Peacemaker na may kaunting oras na lang silang natitira. Kaya nasabi ni Deadshot na bitin sila sa oras kapag makikipaglaban sila sa mga halimaw sa open field. At dapat nilang diretsuhin agad ang boss sa tuktok ng isang tower. Noong makita pala sila ni Cecil ay sinubukang makipag-usap ni Cecil sa mga bida. Kaso ay hindi sila magkaintindihan sa lengguwahe. At kahit hindi maintindihan ay pinagtatawanan ng mga bida si Cecil dahil nakakalbo na daw ito. Kaya nagalit si Cecil na nagtapon ng umiilaw na espada. Pero agad itong kinain ni King Shark. Kaso ay ginamit ulit ni Cecil ang kapangyarihan at pinalabas ang espada sa tiyan ni King Shark at nabutasan ito. Maglalaban pa sana sila nang dumating si Rick at sinabing siya ang makikipag-usap. Ayaw sanang makinig ng mga siga, pero ipinaliwanag ni Rick na wala na silang oras at baka sumabog ang kanilang mga ulo. Saka ito nagsalita ng wika ng mga taga-Isekai World. Kaya na-amaze daw si Harley. Sinabi ni Rick kay Cecil na nais nilang makipag-usap. Pero dahil hindi masyadong magaling sa kanilang lengguwahe si Rick ay kasamang nasasabi nito na mabaho ang puwet ni Cecil. Kaya mas nagagatungan ang naiinis na nabibilang na lang ang buhok. Aatake sana si Cecil. Pero naalala niya ang utos ni Fiona na gustong makausap ang mga bida. Kaya nagbuntong hininga na lang siya na tinago ang armas. Nagpunta sila ng castle pero muling itinali ang mga bida. Kaya nagrereklamo din si Harley. Nakita nila ang umupo na queen sa trono. Inakala ni Harley na ito ang prinsesa. Pero sinabi ni Deadshot na malaki daw ang puwet nito kaya ito ang reyna.
Ginamit ng Reyna ang magical power nito sa mga bida. Kaya naintindihan bigla ng mga ito ang salita ng mga taga-Isekai World. At sinabi ni Rick ang nais nila sa Reyna. Kaya nagulat si Cecil dahil magalang naman daw pala itong magsalita. Sinabi ni Rick na tutulong sila sa pakikipaglaban sa kalaban nilang Empire. Kapalit ng malaya nilang paggalaw sa paligid. Ipinaliwanag ni Rick na kaya biglang lumakas ang mga kalaban ay dahil pinalitan nila ang kanilang officers ng mga mandirigma na galing sa ibang mundo katulad ng mga bida. Dahil sa narinig na sinabi ni Rick ay napagtanto ng 5 preso na mga Suicide Squad din ang mga kasama ni Rick na nagpunta sa mundong iyon. Kaso ay nawalan lang siya ng kontrol. Sinabi naman ng Reyna na kasalanan pala ni Rick ang problema nila ngayon. Kaya galit daw na parang aso sina Cecil at ng iba pang mga kawal. Sinabi ni Peacemaker sa Reyna na sabihin kung saang battlefield sila kailangan ng kaharian. At tatalunin nila ang mga kalaban sa loob lang ng ilang minuto. Nagustuhan ito ng Reyna kaya ginawa niyang hostage si Rick kapalit ng serbisyo ng Suicide Squad. At tinalian si Rick na pupugutan daw ng ulo kapag palpak ang Suicide Squad. Ayaw sana ni Cecil na kasali sa kanila ang mga outsiders. Ngunit pinagalitan tuloy siya ng Reyna at walang nagawa. Sinabi ni Rick na huwag silang magtatraidor dahil siya lang ang nakakaalam ng kinaroroonan ng gate. At kung di sila makakarating doon ay sabog ang ulo nila. Saka na ito tinago ng mga kawal. Hiniling naman ni Harley sa Reyna na ibalik nila ang kanilang mga armas at damit. Kaya nagpalit ang Suicide Squad at ginamit ang kani-kanilang mga fighting suit. Sa battlefield ay patuloy ang labanan ng mga Beastman at mga Knights. At hindi nakisali ang mga bida dahil nauna na silang sinabihan ni Cecil na huwag makialam sa laban nila. Pero hindi payag si Peacemaker na walang silbi ang alay kapag hindi nakikipaglaban. At nakita pa nila ang mga malalakas na kalabang lobo na mabangis ang pakikipaglaban sa mga natatalong Knights. Sinabi ni Harley na mukhang na-brainwash ang mga asong mandirigma ng mga kalaban. At marami pang mga reserba na naghihintay sa gilid. Nang marinig ni Deadshot ang brainwash ay nagkaroon siya ng idea kung sino ang boss ng mga Beastmen. At sinabi sa iba na kausapin nila ang dati niyang kasama sa selda. Nagpunta sila ng likod ng tower na binabantayan ng mga kalaban. At ginamit ni Clayface ang mas lumakas na power para gumawa ng butas sa pader. Nagtaka daw siya dahil ang katawan lang niya ang dapat niyang magawa sa pagiging clay. Pero mas lumakas daw siya sa Isekai World at sinabi ito sa mga kasama. Kaya naalala ni Harley nang naging malakas ang pagpalo niya sa bantay ng kulungan. Pumasok sila at tahimik na pinatay ni Deadshot ang 2 aso. Sinakal naman ni Peacemaker ang 2 werewolf na walang kaya. At kumain ng aso si King Shark na palaging gutom. Nakarating sila ng rooftop at tinawag ni Deadshot ang boss ng mga kalaban na daga sabay kumusta. Kaya napalingon tuloy si Ratcatcher. Kaso ay galit ito at ayaw ang presensya ni Deadshot doon. Ipinakita sa kulungan na binubuli ng mga siga si Ratcatcher. At sinubukan naman siyang ipagtanggol ni Deadshot. Ngunit kasabay din kasi na tinatawag niya ito sa mga pangit na pangalan. Binigyan din niya ng rotten cheese si Ratcatcher at kapalit ng kinakain nitong apple. Ginupitan din niya ito ng muhok para daw maging mukhang siga. At ipinipilit sa ibang mga preso na mga dagalang ang gustong-gusto ni Ratcatcher. Kaya sa halip na makatulong ay naging sakit ng ulo ni Ratcatcher si Deadshot. Inutusan ni Ratcatcher ang mga alagang halimaw na patayin at kainin ang mga bida. Umatake nga ang mga malalaking aso na mabilis pinagbabaril ni Deadshot. May lumapit kay King Shark pero pinagkakain niya ang mga ito. Nakipagsabayan din si Harley na pinagpalo ang mga aso. Pinatay ni Peacemaker ang marami. Pero dahil hindi natatapos ay binalak niyang barilin ng direkta si Ratcatcher. Pero isang aso ang pumagitna kaya naligtas si Ratcatcher. Marami pang pinatay ang mga Suicide Squad. Sinubukan pang makipag-usap ni Deadshot kung ano bang ginawa nitong masama kay Ratcatcher. Pero mas lalong nagalit si Ratcatcher na pinag-savage ang mga aso. Sinabi bigla ni Clayface kay Deadshot na noong panahong iyon ay nasa itaas ang supply nila ng tubig. Naintindihan ni Deadshot ang ibig sabihin ni Clayface kaya mabilis niyang pinagbabaril ang mga water tanks sa itaas. At pagbaba ng tubig ay sinabayan ni Clayface na gamitin ang kapangyarihan sa sahig. Kaya nagkaroon ng malaking butas at nahulog ang mga werewolf. Sinamantala ulit ni Peacemaker na binaril si Ratcatcher. Ngunit sinangga ng espada ni Katana ang bala. At mabilis dinala ni Katana si Ratcatcher palayo. Kaya galit na napatanong si Harley nang makita si Katana. Gumuho ang tower na naroon dahil sa kapangyarihan ni Clayface. Pero naiinis si Cecil dahil gusto sana nilang mabawi ang tower nang hindi sira.
Hindi naman lihim sa Reyna ang nangyari dahil kitang-kita niya ito sa mahiwagang salamin. Samantala ay galit na sinabi ni Ratcatcher kay Katana na hindi na ito magpapatalo pa. Saka din ipinakita ang marami pa nitong mga alagang beastmen. May isang pagkakataon na ilang siga ang hinahanap si Joker. Kaya ituturo daw ni Joker kung paano ang paghunting ng mga daga sa chicks nitong ginawa niyang unan. Nagising ulit si Harley sa isang kulungan na kasama pa rin ng iba pa. Nagsisisi daw sila dahil bumalik pa sila doon pagkatapos nilang maipanalo ang laban. Pero nakulong lang pala sila. Dumating si Fiona na nagpakilala sa mga bida. Sinubukan itong makausap ng makata na chick boy na Clayface. Ngunit diretsahan ang pagtatanong ni Deadshot kung kailan ba sila makakalaya. Kaya sinagot ni Fiona na hindi niya alam. Pinagmasdan ni Fiona si Harley. Pero napansin ito ng chicks ni Joker at naiinis na nagtanong sa prinsesa kung anong problema sa kanya. Napansin niya kasing kahapon pa nakatingin si Fiona sa kanya. Dumating si Cecil na sinabi kay Fiona na huwag magpunta doon ng walang bantay. Saka tinawag ang iba pa dahil utos ng Reyna. Ipinakita noong bata pa si Fiona na nakikipaglaro sa mga batang commoner. Kasama rin ng mga beastman na bata. Kaya alam nito ang feeling ng mga mahihirap. Hindi pa siya nagsawa sa paglalaro nang tinawag na siya. Pag-uwi ay pinagalitan siya ng Reyna dahil sa pagpunta sa bayan. At sinabing sila bilang mga royal blood ay ibang-iba kumpara sa mga commoner. At ang role daw nila ay para tapusin ang digmaan. Naalala niya noong nasa sementeryo, nang magising siyang bigla ni Cecil. Sinabi ni Cecil na magsisimula na ang War Council meeting na nais daluhan ng prinsesa. Sa meeting ay nakita ng mga leaders ang pagdating ng maraming mga taong aso. Kaya nabahala ang mga ito dahil marami ang kalaban. Biglang nag-ingay si Harley na nagtatanong kung bakit ba sila nakatali. Pero sinabi ng Reyna na swerte silang naroon dahil hindi nga nila nagawa ng mabuti ang pagkuha ng tower na dapat ay buo nilang bawiin. Nagtanong ang Reyna kay Rick kung sino ang boss ng mga beastman at paanong strike to sa pagsunod ang mga ito. At bago sumagot si Rick ay nagtanong muna kung anong history ng labanan nilang iyon. Nagkwento si Cecil na matagal na ang labanan ng kaharian nila laban sa tinawag na Empire. Kasama nila noon ang mga beastman pero nagtraidor ang mga ito sa kaharian. Kaya nasabi ng mga nakaposas na mga bida na iba kasi nilang tratuhin ang kanilang mga tagapagligtas. Sinabi ni Rick sa Reyna na si Ratcatcher ang boss ng mga beastmen. At kinontrol niya ang mga beastmen na magtraidor gamit ang kapangyarihan. Nagtanong ang Reyna kung paano nila matatalo ang mga kalaban. Kaya sinabi ni Rick na kapag mahuli lang nila si Ratcatcher ay panalo na sila. Nagtanong si Deadshot kay Rick kung bakit hindi nito pinasabog ang ulo ni Ratcatcher noon pa. Kaya sinabi ni Rick na hindi niya alam kung paano tinanggal ng mga ito ang bomba sa leeg. Dahil sa narinig ay sinabi ng Reyna na ibabalik na lang sila sa kulungan. Pero napasigaw si Harley na sinabing kailangan nilang manghuli ng daga gamit ang utak katulad ng turo noon ni Joker. Kaya nakapag-isip din ng plano sina Deadshot at Peacemaker na palabasin sa frontline si Ratcatcher. Hiningi ni Rick sa Reyna na pangunahan nila ang mga kawal nila. Kaya maraming mga council ang nag-react kasama na si Cecil na kaunti lang silang pwedeng lumaban. Pero sinabi ni Harley na marami silang hawak na mahilig sa laban. Ang tinutukoy pala nito ay ang mga beastmen. Kaya sa campsite ng battlefield ay dumating ang mga beastmen na natagalan dahil namasyal pa sila. At masaya silang na-welcome ni Harley na nakakapagsalita na ng salita nila. Sinabi ni Harley ang good news na kung magtatagumpay sila sa laban ay malaya na sila. At nag-cheer ang mga pangit sa saya. Sa tabi ay inaawat naman ni Rick si King Shark dahil inuubos na nito ang pagkain ng mga Night Warriors. Nagpatulong siya kay Peacemaker pero wala itong paki. Nilapitan at kinausap siya ni Cecil na napagtantong isa siyang sundalo. At mga cancer ng lipunan ang mga kasamang mandirigma. Pero sinabi ni Rick na no choice siya sa oras na iyon. Kinagabihan ay binati niya si Clayface dahil nakagawa ito ng mga shield na gawa sa lupa. Pinapalakas ni Cecil ang mga kawal nito na sila ang pag-asa ng kaharian nila. Ngunit baliwala kay Harley. Hinahanap ni Cecil si Deadshot, pero sinabi ng mga bidang kontrabida na busy ito sa rooftop. At huwag na nilang pakialaman. Nagtanong si Clayface tungkol kay Fiona. At sinabi ni Cecil na mabait itong prinsesa. Pero nainis siya nang sinabi ni Harley na pabibi ito. Kalaunan pa ay dumating na ang grupo ng mga beastman na aso. Kaya pinaghanda na rin ni Cecil ang mga bida. Kaso ay ayaw ng mga ito na samahan yung mga pangit na orc. Saka sinabi ang kani-kanilang mga trabaho na hindi sasama sa frontline. Kaya naiinis na umalis na lang si Cecil. Nakita ni Ratcatcher ang mga orcs at mga shield na inayos ng makakalaban nilang knights. At nagsisigawan pa ang mga ito.
Kaya natawa na lang si Ratcatcher na sinabing asa na mananalo ang kalaban. Saka din niya ginamit ang staff na pinag-ilaw para pag-berserker mode ang mga kasamang halimaw. Dahil sa dami ng makakalaban ay natatakot naman ang mga knights. Pero mino-motivate sila ni Cecil na huwag matakot at isipin ang mga kawawang sibilyan kapag matalo sila doon. Sabay taas ng espada saka sila nagsigawan. Sumisigaw naman si Ratcatcher na tinatawag ang pangalan ni Deadshot. Sabay taas ng staff nito para sana susugod. Pero biglang nawasak ang staff niya dahil binaril pala ito ni Deadshot na kanina pa nakaabang ang sniper rifle nito. Nagsaya si Ratcatcher na inakalang nagkamali daw si Deadshot dahil buhay pa siya. Sa kanya inutusan at tinutulak sabay sigaw ang mga beastman na umatake. Ngunit nang makita nito ang nasirang staff ay napatili na lang sa takot. Ipinakita ng magplano ang mga bida na walang kakayahan si Ratcatcher na kontrolin ang mga beastman gamit ang skill. Kundi ay napagtanto ni Deadshot na dahil ito sa hawak niyang magic staff. At iyon lang ang kailangan nilang sirain at panalo na sila. Napagtanto din ni Ratcatcher ang plano ng mga bida pero huli na ang lahat. Lalo na nang magising ang mga beastman na unti-unting lumalapit sa kanya para kainin. At magiging tae siya ng mga beastman kung hindi makakaligtas. Ipinakita ang style ni Joker kung paano talunin ang mga kalaban na tinuro niya kay Harley. Hinayaan niyang yung mga siga na naghahanap sa kanya, ang siya ring magkasalubong at magpatayan. Nagbarilan nga ang mga gangster at sila din ang kawawa. At ito ang style na ginamit nila para sariling mga tao ni Ratcatcher ang kakain sa kanya. Nagtataka na lang ang mga beastman kung bakit sila nakatayo sa gitna ng kapatagan. Nagtataka din si Cecil kung anong ginawa ng mga bida. Lalo na nang sinabi ng kawal niyang sumusuko na daw ang mga kalaban nila. At umalis na ang mga bida na gusto daw maligo. Nakikita sila ng mga napapatanong na council kung anong nangyari. At nalaman na lang nila na nanalo na sila. Masaya ang lahat kasama ni Fiona. Pero nakita niyang kakaiba ang mukha ng Reyna. Dahil nakalaya ay nagpunta ng gate ang mga bida para hindi sumabog ang ulo. At nagrereklamo si Deadshot dahil wala silang kasiguruhan. Pero nag-countdown na si Peacemaker at pag-ilaw ng device sa kanilang leeg ay hindi sila namatay. Kaya masaya ang mga bida na makakapagtuloy pa. Sinabi ni Rick na may 72 hours ulit sila para tapusin ang misyon. Dahil ibig sabihin na buhay pa sila ay na-reactivate ang dapat nilang gawin at alam na ito ni Fowler. At ang mission nila ay makipagkaibigan sa kaharian na pinagsisilbihan nila ngayon. Kaya nagpatuloy lang ang mga bida sa pagpatay ng mga beastmen nang walang kahirap-hirap. May tinapon na orc si King Shark na binalak barilin ni Deadshot pero naubusan ng bala. Kaya pinalo na lang niya ito ng baril. Naiinis si Deadshot dahil naubusan na siya ng bala. Saka nagpaputok pa si Harley na sinayang lang ang mga bala. Sinabi ni Cecil na pangmadaya lang ang baril. Kaya sumagot si Deadshot na maglaban na lang sila ni Rick. Pero sinabi ni Rick kay Cecil na sira ulo ang mga kasama na hindi na maayos pa. Nasabi naman ni Harley na dapat ay palayok ang armas nila dahil ito ang pinakamalakas na sandata sa zombie world. Nag-isip si Rick Flag at naalala ang binagsakan ng chopper nila dati. At marami pa daw mga armas at bala silang hindi nagamit doon. Pero ang problema ay malayo lang ang lugar na kinalalagyan nito. Pero sinabi ni Deadshot na kahit malayo ay kailangan nilang puntahan. At aalis na sana ito pero sinabi ni Harley na gusto pa niyang maligo. Naglakad sila para makapaligo ang babae pero malayo din pala ang paliguan. Dahil kinailangan nilang bumalik sa kinaroroonan ng mga nakasama nilang beastmen. Sinabi ng isang orc na magdaraw sila ng party. Nagparty nga sila kinagabihan at kumain at uminom ng alak. Bigay daw ito ng Reyna dahil sa pagtatagumpay nila sa naunang laban noon na wala silang ginawa. Sinabi ng mga bida na uto-uto ang mga beastmen dahil lang sa alak at pagkain. Pero natawa na lang si Beanstalk na sinabing hindi kasi sila kasing lakas ng mga bida. At kakaibang mag-isip ang mga ito na parang walang kinatatakutan. Kinabukasan ay humingi ng palayok si Harley para gawing armas. Saka din sila nagpaalam sa mga beastmen na magbabantay daw sa first line of defense. Nakarating ang mga bida sa bundok na kinahulugan ng chopper ni Rick. Pero nakita nilang mayroong malaking dragon na pinamugaran ng mismong kinalalagyan ng chopper. Kaya pinagalitan nila si Rick at sinabing ang tanga naman nito dahil sa pugad ng dragon pa naglanding. Nag-isip ng paraan si Clayface. At gamit ang kapangyarihan nitong Clay ay bigla siyang nag-transform sa pagiging Chimera na mukhang ibon saka sumigaw. Saka naging tao ulit. Pero pinagtawanan siya ni Deadshot na mas pogi pa daw yung dragon sa kanya. Kaya nagtalo na naman silang dalawa kung sino ang tama. Pero hindi nila alam na lumapit na pala ang dragon na napansin agad ni na Harley. Natigil ang dalawa nang makita ang mukha ng dragon. At parang tanga si Clayface na balak kausapin ng malaking lizard dahil nasa ay sakay sila.
Ngunit hinila na siya agad ni Deadshot at agad silang tumakbo na hinabol ng nag-aapoy ang bungangan na dragon. Nagtago si Deadshot sa isang butas. Pero sinilip siya ng dragon at binalak makain. Pero nakaiwas ang lalaki na mabilis tumalon palayo. Si Harley ang kasunod na hinabol ng dragon. Kaya tumakbo ang babae sa isang formation ng lupa na inapuyan ng dragon, pero nakaiwas ang babae na nagtumbling at muntik pang matabunan. Tumakbo ulit sila pero nahuli ng dragon si King Shark at inilagay sa bunganga nito. Kaya nasabi ng mga bida na naging health conscious yung dragon na seafood ang gusto kaysa red meat. Sinabi ni Rick na kailangan nilang iligtas ang pating na kasama sa misyon. Kaya ginamit ni Clayface ang lupa at gumawa ng harang sa dragon kaya natigil ito sa paglayo. Patungo sina Rick at Peacemaker sa chopper. Samantalang hinanda ni Deadshot ang nag-iisa nitong bala para iligtas ang kawawang pating. Binaril niya ang mata ng dragon pero kumindat ito, at dinura si King Shark kasama ang bowl ang apoy. At nasaktan ang seafood na nainitan ng katawan. Nasira din ang shield nila na gawa ni Clayface at dumungaw ang dragon. Nakita ni Harley ang palayok at naalala ang pagluluto sa apoy. Kaya kinuha niya ang palayok at siraulo na sinalo at ibinalik ang apoy ng dragon na tumama sa piraso ng bundok na kinaistorbo ng dragon. Kaya napabilib ang babae sa palayok. Kaso ay ginamit ng dragon ang buntot kaya agad niligtas ni Deadshot ang babae na binuhat. Sabay sigaw sa mga kasama na bilisan ng pagkuha ng armas. Saka agad ding umalis si Harley para magpunta ng chopper. Samantala ay nakita ni Rick ang isang radio na tinago habang hindi nakatingin si Peacemaker. Pumasok din si Harley na nakita ang isang grenade launcher. Kaya masaya niya itong kinuha. Samantalang sa labas ay panay ang takbo at ilag ni Deadshot sa pag-atake ng dragon. Itinapon ni Harley ang grenade launcher na nakita ni Deadshot. Nakita ng dragon si Peacemaker pero hindi ito makaatake. Saka hinawakan pa ni Clayface ang buntot ng malaking butiki. Kaya nakuha ni Deadshot ang RPG, at malayang pinasabog ang leeg ng hindi nakailag na dragon. Nasaktan ng apoy ang dragon na nagwala-wala. At natambay ito sa kinaroroonan ni Deadshot na pinilit bumitin para umilag. Saka nahulog ang dragon sa baba. Nag-iba ang hinahawakan ni Deadshot pero agad din siyang hinawakan ni King Shark na nagpasalamat sa kanyang ginawa. Kalaunan ay ipinakita ni Peacemaker ang itlog ng dragon na ginawa niyang hostage, kaya pala hindi umatake ang dragon sa kanya. Sinabi nilang iluto na lang ito gamit ang palayok pero ayaw ng babae na inagaw ang itlog. At bigla na lang napisa ang itlog at lumabas ang baby dragon na sinabi ni Harley na aalagaan. Ayaw sana ng mga lalaki pero wala na silang magawa sa gusto ni Harley. Habang busy sila ay lihim na tinawagan ni Rick si Fowler at nag-report. At inutusan siyang ituloy ang misyon. Nang makakuha na ng armas ang lahat, ay sinabi nilang saka na lang babalik para sa iba pang armas. Naglakad sila pabalik kina Beanstalk. Pero sa daan ay naamoy nilang may amoy sunog. At nang tignan nila ang dating pinagpartihan nila noon, ay panay sunog ng kalaban ang naroon at wala ang mga nakilala nilang beastmen.